Akala nila, kapag biyuda ka na at may edad, ang tanging trabaho mo na lang sa mundo ay maghintay sa susunod na padala ng mga anak mo o magbilang ng mga puting buhok sa salamin. Akala nila, patay na ang puso ko kasabay ng paglilibing sa asawa ko, 6 na taon na ang nakakaraan. Pero hindi pala ganoon ang buhay. Hindi nakukuha sa tagal ng pagtatrabaho sa ibang bansa ang tibay ng loob. Minsan, mas kailangan ng tapang para aminin na kahit sa dapit hapon na ng buhay ko, gusto ko pa ring maramdamang buhay ako. Kung ikaw ang nasa lugar ko. Kung ikaw ang nakakulong sa isang bahay na puno ng alaala, pero walang yakap, sigurado ka bang hindi mo gagawin ang ginawa ko? Sana pala, hindi ko na lang pinagawa ang bahay na to. Sana pala, hinayaan ko na lang na tumulo ang ulan sa mga gamit namin o kaya naman nananatili na lang akong katulong sa Dubai hanggang sa maputi na ang lahat ng buhok ko. Kasi mas madaling tiisin ang pagod ng katawan kaysa sa ganitong uri ng katahimikan. Yung katahimikan na sumisigaw sa mukha mo gabi-gabi na wala ka ng silbi, kundi ang maging bangko ng mga anak mo. 20 anyos ako sa Middle East. 20 anyos na ang tanging hawak ko ay vacuum, basahan, at pasaporte ng ibang tao. Nung namatay si Mario 6 na taon na ang nakakaraan, hindi man lang ako nakauwi agad. Nakasilip lang ako sa video call habang ibinababa ang kabaong niya. Masakit, oo. Pero ang sabi ko noon sa sarili ko, when? Para sa mga bata to. Para sa magandang bahay. Ngayon, heto na. Nakatayo na ang bahay. Kulay cream ang pintura. May mga mamahaling kurtina na pinadala ko pa galing Dubai. At yung mga tiles, makikita mo ang refleksyon mo sa sobrang kintab. Pero alam nyo ba kung anong pinakamahirap na parte? Yung tuwing 7:00 ng gabi, kapag tapos na akong magluto ng ulam na pang-4 na tao, pero ako lang naman ang kakain. Maglalagay ako ng plato sa tapat ko, bubuksan ko ang TV para lang may marinig na boses. Pero sa totoo lang, ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng sarili kong pagnguya. Yung mga anak ko, si Rodel, nasa Cavite na, may pamilya na rin. Si Lynn, nasa Manila. Tatawag sila kapag kailangan ng pandagdag sa tuition ng mga bata. O kaya kapag may nasirang appliance sa bahay nila. Ma, padala ka naman. O kaya, mabuti ka pa dyan. Relax na lang. Relax. Hindi nila alam na ang pag-iisa ay parang dahan-dahang paglubog sa putik. Nararamdaman mo ang bawat pulgada ng paglubog, pero wala kang mahawakan para umahon hanggang sa dumating yung bagyo nung nakaraang buwan. Laguna, alam nyo naman, kapag umulan dito, parang ayaw nang tumigil. May isang parte ng kisame sa kusina na matagal ko nang napapansing nagbabago ang kulay. Nagiging brownish, parang nabubulok. Isang gabi, habang nag-iinit ako ng tubig, bigla na lang may narinig akong malakas na crack. Pagtingin ko, bumigay na yung isang bahagi ng plywood. Tumutulo na yung tubig, diretso sa stove ko. Doon ko tinawagan si Pochi, yung kumare ko na may-ari ng sari-sari store sa kanto. Si Pochi ang directory ng barangay namin. Lahat ng chismis, lahat ng contact number, nasa kanya. Pochi, baka may kakilala kang marunong gumawa ng bubong? Bumigay na yung sa kusina ko. Basang-basa na ang gamit ko rito. Sabi ko, medyo naiiyak na ako sa inis noon. Ay, sakto Wen, may bago rito galing Batangas. Masipag at hindi taga-taga sa presyo. Si Jovi. O sige, papupuntahin ko dyan bukas ng umaga. Jovi. Nung marinig ko yung pangalan, wala lang sa akin. Akala ko,
Katulad lang siya nung mga dating karpintero na kinuha ko. Matanda, amoy sigarilyo, at laging nagmamadaling matapos para makapag-inuman. Pero nung kinabukasan, pagbukas ko ng gate, doon ko siya unang nakita. 3 bagay ang agad kong napansin sa kanya. Una, yung suot niyang kupas na t-shirt na may tatak na Batangas High. Bakat na bakat ang pawis sa likod, pero malinis tignan. Pangalawa, yung mga kamay niya, magaspang, may mga sugat ng trabaho. Pero nung inabot niya ang toolbox niya, parang ang ingat-ingat niya. At pangatlo, yung mga mata niya. Hindi siya tumingin sa akin bilang ma'am na may pera. Tumingin siya sa akin na parang, ewan ko, parang nakita niya na pagod din ako. Magandang umaga po. Ma'am Wen, ako po si Jovi. Pinapunta po ako ni Aling Pochi, sabi niya. Ang boses niya, baritono pero may lambot. Hindi siya mukhang 29. Mukha siyang taong marami ng pinagdaanan pero hindi naging masama ang loob sa mundo. Pasok ka, Jovi. Pasensya na. Makalat sa loob dahil sa ulan. Sabi ko naman. Inayos ko ang suot kong duster. Bigla akong nakaramdam ng hiyang hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko, ang dumi ng buhok ko, na ang tanda-tanda ko na sa harap niya. Pumunta kami sa kusina. Umakyat siya sa hagdan para tignan yung butas. Habang nakatingala ako sa kanya, nakita ko kung paano gumagalaw ang mga muscle sa braso niya habang sinusuri niya yung anay sa kisame. Doon ako biglang natigilan. Naku ma'am, hindi lang pala ito basta butas. Marami ng anay yung mga beam nyo. Delikado po ito kapag lumakas pa ang hangin. Sabi niya habang nakadungaw sa akin mula sa taas ng hagdan. Ganun ba? Magkano kaya ang aabutin niyan? Tanong ko. Sa isip ko, pera na naman. Pera na naman ang kailangan kong ilabas. Bumaba siya sa hagdan. Huminto siya sa tapat ko, medyo malapit. Masyadong malapit para sa isang estranghero. Amoy araw siya, amoy bakal, at amoy ng isang taong nagtatrabaho ng tapat. Huwag niyo po munang isipin yung bayad sa akin, Ma'am Wen. Sabi niya, sabay ngiti. Isang maliit na ngiti na hindi mo malaman kung nang-aasar o nagpapalakas ng loob. Unahin muna natin na hindi kayo mabasa mamayang gabi. Mahirap na. Baka magkasakit pa kayo. Walang mag-aalaga sa inyo rito, di ba? Natigilan ako. Sa loob ng 6 na taon na pag-iisa ko sa bahay na to, si Jovi lang ang unang taong nagtanong o nag-alala kung may mag-aalaga ba sa akin. Hindi ang mga anak ko. Hindi ang mga kapitbahay ko. Isang lalaking kararating lang ang nakapansin na mag-isa lang ako. Doon ko naramdaman yung unang pitik sa dibdib ko. Hindi pa yon pag-ibig. Takot yon. Takot dahil sa unang pagkakataon, may isang taong nakakita sa butas sa buhay ko na higit pa sa butas sa kisame ko. Oo, mag-isa lang ako. Sagot ko, sabay iwas ng tingin. Huwag po kayong mag-alala ma'am, sabi niya habang inilalabas ang martilyo niya. Andito na ako. Ako na ang bahala sa bahay niyo. Hindi ko alam kung bakit, pero nung sinabi niya ang salitang bahala, parang gumaan ang pakiramdam ko. Pero hindi ko alam na ang pag-aayos niya sa bahay ko ang magiging simula ng pagkasira ng tahimik at disenteng buhay na binuo ko sa loob ng 47 taon. Dahil nung hapon na yon, habang nagtitimpla ako ng kape para sa kanya, nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi sa butas sa kisame, kundi sa akin mismo. At sa halip na mailang, parang may kung anong bahagi ng pagkatao ko na matagal nang natutulog ang biglang nagising.
At doon ko sana tinapos ang lahat. Doon ko sana sinabi na, Jovi, tapusin mo na yan at wag ka nang bumalik. Pero hindi ko ginawa. Dahil nung gabi na yon, pag-alis niya, naiwan ang amoy ng pawis at bakal niya sa kusina ko. At sa unang pagkakataon, hindi ko binuksan ang TV para makatulog. Pinakinggan ko lang ang patak ng ulan at sa bawat patak, pangalan niya ang naririnig ko. Kinabukasan, maaga siyang kumatok sa gate. At ang hindi ko alam, may dala na rin siyang bagong ilaw para sa garden ko. Dahil napansin daw niyang madilim kapag gabi. Doon ko dapat nalaman na delikado na to. Pero anong gagawin ko? Gutom na ang puso ko sa atensyon. At si Jovi, siya lang ang may dalang pagkain. Hindi ko alam kung bakit ako nagising nang mas maaga kaysa sa dati nung sumunod na araw. 5:00 pa lang ng umaga. Gising na ako. Naglagay ako ng kaunting pulbo sa muka. Sinuklay ko ang buhok ko. Bagay na hindi ko naman ginagawa kapag ako lang mag-isa. Sabi ko sa sarili ko, Wen, para ka namang teenager niyan. Para lang sa bubong yan. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang bubong ang inaantay ko. Inaantay ko yung tunog ng motor niya. Yung mahinang katok sa gate na tila nagsasabing, andito na ako. Hindi ka na mag-isa ngayong umaga. Pagdating niya, may dala siyang supot ng pandesal. Mainit-init pa. Ma'am Wen, nakita ko po sa kanto. Bagong hango. Akala ko po baka hindi pa kayo nag-aalmusal. Sabi niya habang nakasandal sa motor niya. Nakasuot siya ng sando na puti sa loob ng checkered na polo na hindi nakabutones. Kitang-kita ang balat niyang kulay kape na tila lalong kuminang sa sinag ng umaga. Kumain kami sa maliit na mesa sa tapat ng garden. Isang basong kape, isang mainit na pandesal, at ang katahimikan na hindi na nakakabingi. Ikinuwento niya sa akin na galing siya sa Batangas, na maaga siyang naulila sa ama kaya bata pa lang, natuto na siyang humawak ng martilyo at lagari. Mahirap po ang buhay doon, ma'am. Pero natuto akong mag-ayos ng mga bagay na sira. Mas madali raw kasing ayusin ang gamit kaysa sa tao. Biro niya sabay tawa. Tinitigan ko ang mga kamay niya habang humahawak siya sa tasa. Magaspang, may mga itim-itim na langis na hindi na yata matanggal ng sabon at may malaking peklat sa hintuturo. 3 detalye na nabaon sa isip ko. Yung peklat, yung bahagyang panginginig ng kamay niya kapag tumatawa siya, at yung paraan kung paano niya iwasang madikitan ang kamay ko kapag inaabot niya ang asukal. Magalang siya. Masyadong magalang. At yung galang na yon, nakakapagtaka, pero mas lalong nakakatukso. Pagkatapos kumain, pumasok na siya sa loob. Pero imbes na dumiretso sa kusina, tumigil siya sa tapat ng isang lumang radyo sa ibabaw ng side table. Radyo yon ni Mario. Sira na yon nung mamatay siya, pero hindi ko matapon-tapon. Punong-puno na yon ng alikabok, nakatambak lang doon kasama ng mga lumang picture frame. Sira na po ba ito, ma'am? Tanong niya. Oo, matagal na. Kay Mario yan, yung asawa ko. Ayaw ko lang itapon, remembrance. Sagot ko habang nagliligpit ng pinagkainan. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang maliit na screwdriver mula sa bulsa niya. Umupo siya sa sahig, kinalas ang likod ng radyo, at dahan-dahang hinipan ang alikabok na nakakabit sa mga wire. Pinanood ko lang siya. Para siyang nag-oopera ng isang pasyente. Maingat. Puno ng konsentrasyon. Maya-maya pa, may narinig akong static. Yung tunog na parang hinahanap na signal. At biglang tumunog. Isang lumang kanta sa radyo. Yung mga kanta sa AM station.
na pinapakinggan namin ni Mario noon. Andyan lang pala ang sira. Maluwag lang yung connection. Sabi niya habang nakatingala sa akin, may ngiti ng tagumpay sa labi. Sa sandaling yon, parang may sumikip sa dibdib ko. Hindi dahil sa radyo, kundi dahil sa katotohanang isang estranghero ang nagbigay buhay sa isang bagay na matagal nang patay sa bahay na to. Inayos niya ang radyo ni Mario. Inayos niya ang isang piraso ng nakaraan ko nang hindi man lang ako humihingi ng tulong. Salamat, Jovi. Mahina kong sabi. Wala po yon, Ma'am Wen. Sayang naman kasi kung nakatambak lang. Masarap makinig ng musika habang nagtatrabaho. 'Di ba? Para hindi mo maramdamang mag-isa ka. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng bubong sa kusina. Sa bawat pukpok ng martilyo niya, parang may kung anong pader sa loob ko ang dahan-dahang gumuho. Buong araw, hindi ko siya iniwan sa kusina. Naghanap ako ng dahilan para manatili doon. Naglinis ng ref, nag-ayos ng pantry, nagluto ng tanghalian na mas masarap kaysa sa karaniwan. Pero nung hapon na, habang pababa siya sa hagdan, bit-bit ang mga basyong lata ng pintura, doon nangyari yung unang hakbang. Medyo madulas ang sahig dahil sa talsik ng tubig mula sa timba. Muntik na siyang mawalan ng balanse. Agad ko siyang nahawakan sa braso para alalayan. Matigas ang braso niya. Mainit ang balat niya sa ilalim ng palad ko. Sa halip na bumitaw agad, nanatili ang kamay ko doon ng ilang segundo na tila nakalimutan ko kung paano bumitaw. Tumingala siya sa akin. Magkalapit na magkalapit ang mga mukha namin. Naamoy ko ang hininga niya na may halong kape at mint. Ma'am Wen, mahina niyang tawag. Hindi ma'am, kundi Ma'am Wen. Parang may kakaibang lambing sa dulo ng pangalan ko na ngayon ko lang narinig. Bumitaw ako. Medyo nanginginig ang mga daliri. Pasensya na, madulas kasi. Salamat po, sabi niya. Pero hindi siya umiwas ng tingin. Ingat po kayo, baka kayo naman ang madulas. Gabi na nung umalis siya. Nakaupo ako sa tapat ng radyong inayos niya. Pinapakinggan ang mahinang kanta habang nakatingin sa labas ng bintana. Biglang tumunog ang cellphone ko. Si Rodel. Ma, tumatawag ako kanina. Hindi mo sinasagot. Kamusta yung pinadala kong panggastos dyan? Nakuha mo na ba? Ang bungad niya. Walang kamusta. Walang kumain ka na ba? Oo, Rodel. Nakuha ko na. Ipinapaayos ko rin yung bubong. Nasira kasi nung nakaraang bagyo. Sagot ko. Bubong? Sino namang kumuha mo? Siguraduhin mo lang na hindi ka niloloko niyan, ma. Maraming mapagsamantala sa probinsya ngayon. Lalo na kapag alam nilang mag-isa ka lang sa bahay at may perang pinapadala galing dito. Mabait siya, Rodel. Kakilala ni Pochi. Depensa ko. Kahit na. Basta ma, huwag kang masyadong palakaibigan sa mga trabahador. Baka kung ano pang isipin ng mga kapitbahay dyan. Alam mo naman si Tita Celestina mo, mabilis pa sa 4:00 ang dila niyan. Ayaw nating mapag-usapan ang pamilya natin, lalo na't kilala ang tatay mo na respetado dyan. Pagkababa ng telepono, tinitigan ko ang radyo. Ang radyo na inayos ng taong sinasabi ni Rodel na huwag kong pagkakatiwalaan. Mali ba na sa boses ng radyong ito, hindi na si Mario ang naaalala ko? Mali ba na mas gusto ko pang kausapin ang isang karpinterong estranghero kaysa sa sarili kong anak na walang alam sa nararamdaman ko? Biglang may nag-text. Isang unknown number. Ma'am Wen, nakauwi na po ako. Maraming salamat po sa masarap na tanghalian kanina. See you po bukas. Ingat po kayo dyan. Naramdaman ko ang pag-init ng muka ko.
Isang simpleng text, pero parang mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng perang pinadala ni Rodel. Pero nung sandaling yon, napatingin ako sa bintana. Sa dilim ng gabi, nakita ko ang anino ni Doña Celestina sa kabilang bakod. Nagdidilig siya ng halaman kahit gabi na. Pero ang mga mata niya, nakatitig sa gate ko. Nakatitig sa bahay ko. Doon ko unang naramdaman ang panganib. Hindi panganib mula kay Jovi, kundi panganib mula sa mundong ginagalawan ko. Pero imbes na matakot at lumayo, hinawakan ko ang cellphone ko at nagsimulang mag-type. Salamat din, Jovi. Ingat ka rin. Pinindot ko ang send. At alam ko, sa sandaling lumabas ang text na yon mula sa phone ko, wala na ring atrasan ang buhay ko. Bukas, alam ko, hindi na lang bubong ang itutuloy niyang ayusin. May kung anong bubukas sa aming dalawa na alam kong hindi na kayang isara ng kahit anong pako o martilyo. Sabi nila, ang ulan daw ay pagpapala. Pero nung gabing yon, ang ulan ay parang isang pader na nagkukulong sa amin sa loob ng bahay na to. Isang pader na nagbibigay sa akin ng dahilan para hindi siya pauwiin. At isang pader na nagtatago sa amin mula sa mga mapanghusgang mata sa labas. Pero ang totoo, kahit anong kapal ng ulan, hindi nito kayang lunurin ang ingay ng budhi ko. Mag-aalas 7 na ng gabi, pero hindi pa rin tumitigil ang buhos ng langit. Si Jovi, basang-basa ang likod dahil tinapos niya yung huling bahagi ng gutters sa labas. Pagpasok niya sa kusina, nanginginig siya sa lamig. Ang mga labi niya, medyo namumuti na, pero nakukuha niya pa ring ngumiti sa akin habang itinatabi ang mga kagamitan niya. Ma'am Wen, pasensya na po. Nabasa ko pa yung sahig niyo. Sabi niya, habang hinahawi ang basang buhok na tumatama sa mga mata niya. Ano ka ba, Jovi? Ayos lang yan. Heto, kumuha ka muna ng tuwalya. Tuyuin mo ang sarili mo, baka magkasakit ka. Dali-dali akong kumuha ng malinis na tuwalya sa cabinet. Yung kulay puti na may burdang bulaklak. Yung pinakamahal na tuwalya ko na itinatago ko lang para sa mga espesyal na bisita. Inabot ko sa kanya ang tuwalya. Pero nung magkadikit ang mga daliri namin, doon ko naramdaman ang init niya. Hindi yung init ng isang taong galing sa trabaho, kundi yung init na nanunuot, yung init na nakakapaso. Jovi, ang init mo, sabi ko. Hindi ko mapigilang mapahawak sa noo niya. Medyo masama lang po ang pakiramdam, ma'am. Siguro dahil sa pabago-bagong panahon, sagot niya. Pero hindi siya lumayo. Nanatili siyang nakatayo doon. Hinahayaan ang kamay ko na maramdaman ang init ng balat niya. 3 bagay ang hindi ko makalimutan sa sandaling yon. Una, yung amoy ng basang lupa na humahalo sa amoy ng sabon sa tuwalya. Pangalawa, yung bahagyang panginginig ng panga niya habang pilit niyang tinitiis ang ginaw. At pangatlo, yung paraan kung paano niya ako tiningnan. Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang babaeng nag-aalala sa kanya. Maupo ka muna dyan. Ipagluluto kita ng mainit na sopas. Hindi ka pwedeng umuwi ng ganyan. Baka sa daan ka pa himatayin. Sabi ko. Ang boses ko medyo nanginginig. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o dahil sa excitement na nararamdaman ko na kailangan niya ako. Habang naghihiwa ako ng sibuyas, nararamdaman ko ang mga mata niya sa likod ko. Nakaupo siya sa maliit na upuan sa kusina. Nakabalot ang tuwalya sa balikat niya. Ang tanging naririnig lang namin ay ang talsik ng mantika sa kawali at ang malakas na hampas ng ulan sa bubong na siya mismo ang nag-ayos. Bakit niyo po ginagawa ito, Ma'am Wen? Bigla niyang tanong.
Natigilan ang kamay ko sa paghihiwa. Ang alin? Ito, ang pag-aalaga sa akin. Sabi ni Aling Pochi, strikto raw po kayo. Nabihira kayong magpapasok ng tao rito sa bahay nyo. Pero sa akin, parang ang gaan ng loob nyo. Humarap ako sa kanya. Bit-bit ang kutsara. Siguro dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo, Jovi. Yung pagod, yung pagtatrabaho para sa pamilya na minsan, nakakalimutan mo na ang sarili mo. 20 anyos ako sa Dubai, Jovi. Walang nag-alaga sa akin nung nagkakasakit ako doon. Umiiyak ako sa ilalim ng kumot habang tinitiis ang lagnat para lang makapagtrabaho kinabukasan. Ayaw kong may makaranas nun habang nasa harap ko. Tumayo siya. Dahan-dahan. Lumapit siya sa akin hanggang sa maramdaman ko ang init ng katawan niya sa likod ko. Sana noon pa tayo nagkita, Ma'am Wen. Para hindi niyo naranasang mag-isa. Mahina niyang bulong. Humarap ako sa kanya. Masyadong malapit. Ang distansya ng mga labi namin, parang isang hininga na lang. Sa sandaling yon, wala na si Mario sa isip ko. Wala na si Rodel. Wala na ang mga kapitbahay. Ang tanging meron lang ay kaming dalawa sa gitna ng isang kusinang amoy, sopas at ulan. Itinaas niya ang kamay niya, yung kamay na magaspang pero may kakaibang lambot, at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ko. Hinayaan ko siya. Ipinikit ko ang mga mata ko at naramdaman ang bawat guhit ng palad niya sa balat ko. Para akong tuyong lupa na sa wakas ay nadiligan ng ulan. Pero bago pa man may mangyaring mas malalim, biglang may narinig kaming malakas na katok sa gate. Wen, huy, gising ka pa ba? Si Celestina. Agad kaming nagkahiwalay. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang puso ko parang gustong tumalon sa lalamunan ko sa sobrang kaba. Jovi, tago! Doon sa bodega ng bigas. Bilis! Pabulong kong utos sa kanya habang itinuturo ang maliit na pinto sa tabi ng lababo. Mabilis siyang kumilos, bit-bit ang tuwalya at ang kanyang sapatos. Pagkasara ng pinto ng bodega, huminga ako ng malalim, inayos ang duster ko at lumabas sa veranda, bit-bit ang isang payong. Celestina, gabi na, bakit andito ka pa? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko habang binubuksan ang maliit na bintana ng gate. Ay, salamat at gising ka pa. Nawalan kasi ng kuryente sa kabilang kanto. Naisipan kong dalhan ka nang narinig kong mga nurse na nag-aabot ng kandila. At saka, parang nakita ko kasi na may motor pang nakaparada sa labas ng gate mo. Akala ko kung napano ka na, sabi niya, habang ang mga mata niya ay pilit na sumisilip sa loob ng bahay ko. Ang tingin niya, parang scanner. Naghahanap ng kahit anong hindi tama. Ah, yung motor. Ano? Yung Derto. Si Jovi. Kakatapos lang kasi nung gutter, inabutan ng malakas na ulan, kaya nagpatila lang. Pero nakaalis na siya kanina. Baka hindi mo lang napansin sa dilim. Pagsisinungaling ko. Ang boses ko, parang hindi akin. Ang lamig ng mga kamay ko habang hawak ang payong. Ganun ba? Akala ko kasi andito pa. O sige, heto ang kandila. Mahirap na ang madilim, Wen. Maraming pwedeng mangyari sa dilim na hindi natin nakikita. May kakaibang diin ang huling pangungusap niya bago siya tumalikod at naglakad palayo. Bit-bit ang kanyang dilaw na kapote. Bumalik ako sa loob ng bahay nang hihina ang mga tuhod ko. Pumasok ako sa kusina at binuksan ang pinto ng bodega. Nandun si Jovi, nakaupo sa ibabaw ng sako ng bigas. Madilim, pero sapat na ang liwanag mula sa kusina para makita ang mukha niya.
Bakas sa kanya ang kaba, pero higit pa doon. Bakas ang lungkot. Nakaalis na siya? Tanong niya. Oo, pero Jovi, kailangan mo nang umuwi. Kapag nalaman nilang andito ka pa, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Sabi ko, habang nakasandal sa hamba ng pinto, lumabas siya mula sa bodega. Huminto siya sa harap ko. Sa halip na lumabas ng pinto, hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Natatakot ba kayo, Ma'am Wen? Natatakot ba kayo sa sasabihin nila? Siyempre naman, Jovi. May dangal ako sa lugar na to. May mga anak ako. Tinitigan niya ako ng matagal. Pero ang dangal ba, nakakayakap kapag malamig ang gabi? Ang sasabihin ba ng mga anak mo, kayang punan yung pangungulila mo? Hindi ako nakasagot. Gusto ko siyang itaboy, pero ang katawan ko, gustong manatili sa piling niya. Biglang tumunog ang cellphone niya sa loob ng bulsa niya. Malakas. Masyadong malakas sa gitna ng tahimik na gabi. Isang lumang Tagalog song ang ringtone niya. Isang kanta tungkol sa bawal na pag-ibig. Patayin mo yan! Sabi ko. Kinakabahan na baka bumalik si Celestina, pero hindi niya pinatay. Hinayaan niya lang na tumunog yon habang nakatingin sa akin. At sa gitna ng tunog ng radyo at ng ulan, naramdaman ko ang labi niya sa noo ko. Isang halik na hindi humihingi ng paumanhin. Isang halik na nagsasabing, alam nating dalawa na mali ito, pero hindi natin kayang huminto. Nung gabing yon, umalis si Jovi nang hindi natatapos ang sopas. Pero naiwan sa akin ang mas malaking problema. Ang amoy ng kanyang lagnat, ang init ng kanyang haplos, at ang katotohanang sa bawat patak ng ulan, unti-unti nang nalulunod ang disenteng, babaeng kilala ko bilang sarili ko. Isinara ko ang pinto. Nilak ang lahat ng trangka. Pero alam ko, huli na ang lahat. Nakapasok na siya sa loob ko. At ang kandilang binigay ni Celestina? Hinayaan ko lang itong hindi nakasindi. Dahil sa totoo lang, mas natatakot na ako sa liwanag kaysa sa dilim na kasama ko ngayon. Nung mga oras na yon, akala ko kaya ko pang huminto. Akala ko, kapag natuyo na ang mga basang damit at tumigil na ang ulan, babalik na ang lahat sa dati. Pero ang totoo, ang damdamin ay parang anay sa kisame. Kapag nakapasok na, dahan-dahan nang uubusin ang pundasyon hanggang sa isang araw, magigising ka na lang na gumuho na ang lahat sa ibabaw mo. Isang linggo ang lumipas pagkatapos ng gabing yon sa bodega. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi ko na dapat siya kailanganin. Tapos na ang bubong. Tapos na ang gutter. Pero heto ako, nakatayo sa tapat ng salamin. May hawak na lipstick na kulay rosy mauve. Ever Bilena. Binili ko sa mall nung isang araw nung naggrocery ako. Ilang taon na ba nung huli akong naglipstick? Simula nung namatay si Mario, parang ang tanging kulay na lang na tinatanggap ng mukha ko ay kupas at puti. Pero nung hapong yon, habang dahan-dahan kong inilalapat ang lipstick sa labi ko, parang nakikita ko ang ibang babae sa salamin. Hindi si Wen na OFW, hindi si Wen na byuda, kundi isang babaeng gusto pang mapansin. Wen, para kang tanga. Bulong ko sa sarili ko, pero nakangiti ako. Lumabas ako ng bahay para pumunta sa tindahan ni Pochi. Nagsuot ako ng bestidong floral na may kaunting neckline. Hindi naman malaswa, pero hindi rin naman yung karaniwan kong suot na pambahay. Pagdating ko sa tindahan, nandoon si Celestina, bumibili ng suka. Pagkakita niya sa akin,
Tumigil ang pagbuhos niya ng barya sa counter. Inayos niya ang salamin niya at tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Ay Wen, saan ang lakad? Bakit parang ang aliwalas ng mukha mo ngayon? May binyag ba o may date ka? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng malisya na nakabalot sa tila paghanga. Wala naman, Celestina. Naisipan ko lang mag-ayos ng kaunti. Mahirap na, baka akalain ng mga tao rito ay pinabayaan ko na ang sarili ko. Sagot ko, habang kinukuha ang isang supot ng kape kay Pochi. Tumingin ako kay Pochi. Nagkatinginan kaming dalawa. Si Pochi, bilang kaibigan, alam niya. Alam niya yung mga ngiting hindi ko maipaliwanag. Alam niya kung bakit bigla akong naging madasalin sa simbahan. Hindi para humingi ng tawad, kundi para magkaroon ng dahilan na lumabas ng bahay. Naku, Celestina, hayaan mo na si Wen. Maganda naman talaga yan. Ngayon lang uli nagkaroon ng oras sa sarili. Pagtatanggol ni Pochi. Nung makaalis si Celestina, hinila ako ni Pochi sa likod ng tindahan niya. Sa maliit na bodega na punong-puno ng mga sako ng asukal at amoy ng gaas. Wen, mag-ingat ka. Nakita ko yung motor ni Jovi na dumaan dito kaninang umaga. Huminto siya. Nagtanong kung nasaan ka. Sabi ko nasa bahay ka. Pabulong na sabi ni Pochi. Wen, seryoso ka na ba rito? Alam mong kapag nalaman ni Rodel ito, magkakagulo. Hindi ko alam, Pochi. Pero sa tuwing kasama ko siya, parang nakakahinga ako. Parang hindi na ako yung Lola Wen na kailangan lang kapag may bayarin. Tao ako sa harap niya, Pochi. Babae ako. Heto ang susi sa likod ng bodega ko. Biglang sabi ni Pochi. Sabay abot ng isang maliit at kinalawang na susi. Dito kayo magkita bukas ng hapon. Mag-iimbentaryo ako, kaya walang papasok dito. Pero Wen, isang oras lang. Pagkatapos niyan, umuwi ka na. Ayaw kong ako ang managot kapag nabuking kayo. Kinabukasan, parang ang bagal ng oras. 3:00 ang usapan, pero 1:00 pa lang, bihis na ako. Nung makapasok ako sa likod ng bodega ni Pochi, nandoon na si Jovi. Nakaupo siya sa isang sako, nakayuko, at pinaglalaruan ang isang pirasong pako. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya. Ang 3 detalye sa kanya nung oras na yon ang hinding-hindi ko makakalimutan. Ang amoy ng kanyang bagong paligong sabon na humahalo sa amoy ng tuyong kahoy. Ang paraan ng paglilinis niya ng dumi sa ilalim ng kanyang kuko bago niya hawakan ang kamay ko. At ang kislap sa mata niya na tila ako ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Ma'am Wen, ang ganda niyo po ngayon. Mahina niyang sabi. Jovi, sabi ko naman sa'yo, Wen na lang. Hinila niya ako paupo sa tabi niya. Masyadong masikip ang espasyo, masyadong mainit. Pero yung init na yon, hindi nakakaasiwa. Alam niyo po, kagabi, hindi ako nakatulog. Inisip ko kung tama ba tong ginagawa ko. Construction worker lang ako, ma'am. Kayo, respetado kayo rito. Marami kayong pera, may mga anak kayong professional. Pero, tumigil siya at hinawakan ang mukha ko. Ang mga daliri niya, magaspang, damang-dama ko ang bawat kalyo. Pero nung nakita kita sa kusina nung gabi ng ulan, hindi pera ang nakita ko. Nakita ko yung babaeng naghihintay lang na may humawak sa kamay niya. Doon na bumigay ang lahat. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Ang sarap sa pakiramdam na may masasandalan ka na hindi mo kailangang maging malakas. Sa loob ng 20 taon sa Dubai, ako ang sandigan. Ako ang pader. Ngayon, gusto ko namang maging mahina. Jovi, natatakot ako.
Bulong ko. Andito ako. Hindi kita pababayaan, sabi niya. Sabay halik sa buhok ko. Pero sa gitna ng matamis naming sandali, sa loob ng madilim na bodega, biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa loob ng bag. Si Rodel. Sinagot ko ang tawag. Pilit na pinapakalma ang hininga ko. Hello, Rodel. Bakit? Ma, nasaan ka? Tumatawag ako sa landline sa bahay, walang sumasagot. Sabi ni Tita Celestina. Nakita ka raw niyang bihis na lumabas kanina. Saan ka pumunta? Ang boses ni Rodel, parang investigador. Walang tiwala. Punong-puno ng paghihinala. Nandito ako kay Pochi. Nagpapatulong lang mag-ayos ng mga gamit para sa pantry. Bakit ba? Umuwi ka na, ma. Andito ako sa tapat ng bahay mo. Biglaan ng uwi ko, ay kukunin lang akong mga gamit ni Papa na naiwan dyan. Bilisan mo, kanina pa ako naghihintay dito. At saka ma, bakit may balat ng candy at upos ng sigarilyo rito sa tapat ng gate natin? May pumasok ba dyan nung wala ako? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Tumingin ako kay Jovi. Alam ko, yung upos ng sigarilyo. Kay Jovi yon nung huling gabi na nag-ayos siya ng garden. Oo, Rodel, pauwi na ako. Sandali lang, sabi ko sabay baba ng telepono. Tumingin ako kay Jovi. Puno ng takot ang mga mata ko. Jovi, kailangan mo nang umalis. Andun ang anak ko sa bahay. Naghihinala na siya. Wen, mag-ingat ka, ma'am, sabi niya. Habang tinutulungan akong ayusin ang nagulo kong buhok, tumakbo ako pauwi. Ang puso ko ay parang gustong lumabas sa dibdib ko. Pagdating ko sa gate, nandoon si Rodel. Nakasandal sa kotse niya. Naka-cross arms. Ang tingin niya. Matalim. Tila binabasa ang bawat galaw ko. Bakit pawis na pawis ka, ma? At bakit ka naka-lipstick? Tanong niya, habang lumalapit sa akin. Doon ko napagtanto. Ang lipstick. Ang kulay rosy mauve na akala ko ay magpapasaya sa akin, ngayon ay naging ebidensya ng aking kasalanan. Wala ito, Rodel. Sabi ko nga sa'yo, nag-ayos lang ako ng kaunti. Pilit kong ngumiti, pero nanginginig ang mga labi ko. Ma, huwag mo akong lokohin. Kilala kita. May nangyayari ba rito na hindi ko alam? Kasi kung meron man, sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ang bahay na dati ay tahimik. Ngayon ay parang puno ng mga multo ng pagsisinungaling. At habang tinitignan ko si Rodel na iniisa-isa ang mga gamit sa sala, isang tanong ang hindi ko maalis sa isip ko. Hanggang kailan ko kayang itago ang apoy bago ito tuluyang sumiklab at tupukin ang lahat ng pinaghirapan ko? At sa labas narinig ko ang mahinang tunog ng motor ni Jovi na dumadaan. Isang tunog na dati ay musika sa pandinig ko. Pero ngayon, tunog na ng paparating na hatol. Sana pala, nung oras na tinanong ako ni Rodel kung may nangyayari, inamin ko na lang ang totoo. Sana pala, hinarap ko na yung galit niya kaysa sa tinago ko pa. Dahil mas masakit palang harapin ang katotohanan kapag iba na ang nakadiskubre nito. 2 buwan ang lumipas simula nung araw na yon. 2 buwan kaming nagtaguan sa mga anino ng barangay. 2 buwan ng mga ninakaw na sulyap sa tindahan ni Pochi, ng mga text messages na binubura ko agad, at ng mga gabing nakikiusap ako sa ulan na sana bumuhos uli ng malakas para may dahilan siyang mag-overtime sa bahay. At sa loob ng 2 buwan na yon, pakiramdam ko, naging teenager ako ulit. Bumili ako ng bagong pabango. Yung amoy lavender na hindi ko kailanman sinubukan. Nagsimula akong gumamit ng Facebook.
Hindi para tignan ang mga apo ko, kundi para maghanap ng mga pictures niya. At kapag mag-isa ako, madalas ko siyang naiisip. Ang amoy niya, ang init niya, ang bigat ng braso niya kapag nakayapos sa akin. Ngunit sa bawat hakbang ng kaligayahan, may nakabuntot na kaba. Kaba na masusukol kami. Kaba na mapapansin ng mga anak ko. Pero minsan, ang panganib nagmumula mismo sa sariling pagnanasa. Sabado noon, birthday ko, 48 taon. Kung si Mario ang kasama ko, malamang kakain lang kami sa labas. Magbabayad siya ng malaking halaga sa isang restaurant para sa steak na hindi naman namin ma-enjoy dahil masyadong maingay. Ngunit ngayong taon, gusto ko ng kakaiba. Gusto ko si Jovi ang kasama ko. Plano ni Pochi na ipagdiwang namin ang birthday ko sa isang maliit na lakeside resort sa kabilang bayan. Mga 1 oras ang layo sa amin. Para safe, sabi ni Pochi. Doon, walang makakakilala sa inyo. Libre na kayong mag-holding hands at magyapyapan ng walang Celestinang naninilip. Pagdating namin sa resort, parang nakawala ako sa hawla. Nandoon si Jovi, nakasuot ng maayos na polo shirt. Hindi na yung kupas na t-shirt ng Batangas High. May dala siyang isang maliit na box ng cake. Happy birthday, Wen! Sabi niya sabay halik sa pisngi ko. Yung halik na yon, iba sa mga halik namin sa bodega. Wala itong pagmamadali, wala itong takot. Habang nagluluto kami ng ihaw-ihaw sa tabi ng lawa, may 3 maliit na detalye akong napansin sa kanya na lalong nagpalalim sa nararamdaman ko. Una, yung pagpupunas niya ng sarili niyang panyo sa pawis sa noo ko kahit hindi ko naman hinihingi. Pangalawa, yung paraan ng pagtawa niya kapag nagbibiro si Pochi. Isang halakhak na galing sa tiyan, tila ba wala siyang pinoproblema sa mundo. At pangatlo, yung paghiwa niya ng laman ng isda para ibigay sa akin ang pinakamalambot na bahagi bago niya kainin ang natira. Hindi niya ako tinitignan bilang sugar mommy. Tinitignan niya ako bilang asawa niya, kahit sandali lang. Wen, masaya ka ba? Tanong niya habang nakaupo kami sa damuhan, pinapanood ang paglubog ng araw. Sobrang saya, Jovi. Parang ito na ang pinakamasayang birthday ko. Sagot ko habang isinasandal ang ulo ko sa balikat niya. Gusto kong ganito tayo lagi. Wala tayong tinatago. Wala tayong iniiwasan. Bulong niya. Pero sa buhay, walang lihim na nagtatagal. Lalo na sa panahong ito, kung saan ang bawat tao ay may kamera sa kamay. Nung hapong yon, nagpaalam si Pochi na bibili ng dagdag na soft drinks sa labas ng resort. Naiwan kami ni Jovi na nag-uusap at nagtatawanan sa tabi ng lawa. Dahil siguro sa kasiyahan, nakalimutan namin ang lugar. Nakalimutan namin na kahit sa kabilang bayan, may mga matang maaaring makakita. Hindi ko namalayang nandoon pala ang anak ng kapatid ni Celestina. Nagtatrabaho bilang waiter sa isang kainan malapit sa resort. Nakita niya kami. Nakita niya kaming nakayakap sa isa't isa. Ang kamay ni Jovi na humahaplos sa buhok ko. At tulad ng isang magaling na espiya ng barangay, kinuha niya ang kanyang cellphone at pasikretong kumuha ng litrato. Kinabukasan, araw ng linggo. Maaga akong gumising para magsimba. Paglabas ko ng gate, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Walang bumabati sa akin. Ang mga kapitbahay na dati ay nagpapangitian, ngayon ay umiiwas ng tingin at nagbubulungan kapag dumadaan ako. Pagdating ko sa simbahan, napansin kong marami ang nakatingin sa akin. May mga pabulong na nagtatawanan. Si Celestina, nakaupo sa unang hanay,
Ang tingin niya sa akin ay parang nakikita niya ang isang makasalanan na malapit ng isumpa sa impyerno. Hindi ko maintindihan. Bakit ganun sila makatingin? Pagka-uwi ko, nandoon na si Rodel sa tapat ng bahay. Nakapark ang kotse niya, nakabukas ang pinto. Mukhang galit. Mukhang may sasabog na bulkan. Rodel, anong ginagawa mo rito? Wala ka namang sinabing uuwi ka. Sabi ko, pilit na ngumingiti kahit kinakabahan na ako. Lumapit siya sa akin. Ang mukha niya ay namumula sa galit. Hindi siya nagsalita. Hinila niya ang cellphone niya mula sa bulsa at itinapat sa mukha ko. Isang post sa Facebook. Isang picture. Kami ni Jovi sa tabi ng lawa, nakayakap sa isa't isa. Ang caption, sabi nila OFW daw na santa. Aswang pala na mahilig sa bagets. #Laguna Gossip. Bumagsak ang mundo ko. Ang puso ko parang huminto sa pagpintig. Ang picture na yon, ito yung sandaling akala ko ay amin lang ni Jovi. Ngayon, pinagpiestahan na ng buong barangay. Totoo ba ito? Boses ni Rodel ay nanginginig sa galit. Totoo bang ipinagpapalit mo ang dangal ng pamilya natin sa isang karpintero na mas bata pa sa akin? Rodel, anak, pakinggan mo muna ako. Pakinggan? Ano pang papakinggan ko, ma? Na totoo ang chismis ni Tita Celestina? Na yung pera na pinapadala ko para sa gamot mo, ipinapalamon mo lang sa lalaking yan? Hindi totoo yan. Hindi niya ako kinukuhaan ng pera. Sigaw ko. Rodel, tao ako. 20 anyos kong inialay ang buhay ko sa inyo. 20 anyos kong tiniis ang kalungkutan sa Dubai para lang mapag-aral kayo at maipatayo tong bahay na to. Hindi ba pwedeng isipin ko naman ang sarili ko? Hindi sa ganitong paraan, ma. Sigaw niya pabalik. Tatay ko ang pinag-uusapan natin. 6 na taon pa lang siyang patay. Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Ano na lang sasabihin ng asawa ko? Nagkaroon ng gulo sa harap ng bahay. Lumabas ang mga kapitbahay, kabilang na si Celestina. Pinanood nila kami na parang isang pelikulang libre. Ang mga matang nanghuhusga. Ang mga bulungang nakakabingi. Biglang may pumaradang motor. Si Jovi. Nakita niya ang kaguluhan. Agad siyang bumaba at lumapit. Rodel, tama na yan. Huwag mong sinisigawan ang nanay mo, sabi ni Jovi. Tinatangkang awatin si Rodel. Doon sumabog si Rodel. Sinuntok niya si Jovi sa muka. Isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Jovi sa lupa. Huwag mo akong manduhan sa sarili kong bahay. Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Sigaw ni Rodel habang inihahanda ang sarili para sumuntok uli. Sumigaw ako. Tumakbo ako papunta kay Jovi at niyakap siya para protektahan mula sa susunod na suntok ng anak ko. Rodel, tama na. Tama na, parang awa mo na. Umiiyak ako habang nakayakap kay Jovi. Ang mukha niya ay may dugo. Pero ang mga mata niya ay nakatingin lang sa akin. Hindi siya lumaban. Tinanggap niya ang suntok dahil alam niya ito ang presyong dapat niyang bayaran para sa pagmamahal niya sa akin. Tumayo si Rodel. Humihingal. Tinitigan niya ako na may pinakahalimaw na ekspresyon na hindi ko pa nakita sa kanya. Mula ngayon, ma, huwag mo na akong asahang tatawag pa sa'yo. At huwag na huwag kang lalapit sa mga apo mo. Nakakahiya ka. At doon, iniwan niya ako. Iniwan niya akong umiiyak sa harap ng mga taong naghusga sa akin nang hindi man lang tinatanong kung bakit. Iniwan niya akong nakayakap sa lalaking nagparamdam sa akin na buhay ako. Ngunit siya ring naging dahilan
kung bakit nawala ang lahat sa akin. Nung gabing yon, habang pinupunasan ko ang dugo sa mukha ni Jovi sa loob ng tahimik kong bahay, tinanong ko ang sarili ko, sino ba talaga ang masamang tao rito? Ako ba, na naghanap lang ng pagmamahal? O sila, na ginamit ang pagmamahal ko para ikulong ako sa sarili kong buhay? Tinitigan ko si Jovi. At sa unang pagkakataon, hindi ako sigurado kung kaya ko pang ipaglaban ang relasyong ito kung ang kapalit ay ang buong pamilya ko. Sabi nila, ang oras daw ang nagpapahilom sa lahat ng sugat. Pero sa totoo lang, ang oras ay tagapagpaalala lang na ang pilat ay mananatili na diyan habang buhay. Isang linggo matapos ang gulo sa tapat ng bahay ko, nagpasya akong umalis. Hindi dahil natatakot ako kay Rodel o dahil nahihiya ako kay Celestina. Umalis ako dahil tuwing titingin ako sa salamin ng bahay na to, hindi ko na makilala ang sarili ko. Ibinenta ko ang bahay. Yung bahay na pinagtrabahuhan ko ng 20 taon sa Dubai. Yung bahay na naging pangarap ko noon. Ngayon, naging kulungan na lang ng mga mapapait na alaala. Sa benta ng bahay, lumipat ako sa Baguio, sa isang maliit na paupahan malapit sa pinsan ko. Akala ko, ang lamig ng Baguio ang papatay sa init na naramdaman ko sa Laguna. Akala ko, kapag malayo na ako, makakalimutan ko na ang amoy ng pawis at bakal ni Jovi. 6 na buwan akong nanirahan doon ng mag-isa. Walang TV, walang radyo. Ayaw ko nang makarinig ng kahit anong musika na magpapaalala sa kanya. 3 maliit na detalye ang naging buhay ko sa Baguio. Isang makapal na shawl na kulay abo na lagi kong suot. Ang amoy ng mainit na tsaa tuwing madaling araw at ang katahimikan ng mga bundok na tila nakikiramay sa akin. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke, tumunog ang cellphone ko. Hindi unknown number. Si Rodel. Andyan ka ba? Ang boses niya, wala na ang galit. May halong lungkot, may halong pagsisisi. Bakit, Rodel? May kailangan ka ba? Mahina kong tanong. Pumunta rito si Nika kanina. Yung anak ko. Tinanong niya ako kung nasaan ka na raw. Sabi ko, nasa malayo ka lang para magpahinga. Pero alam mo ba ang sinabi niya? Tumigil si Rodel. Parang may bumabara sa lalamunan niya. Sabi niya, Papa, bawal bang sumaya si Lola? Bakit niyo siya pinaalis? Di ba sabi niyo love natin si Lola? Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Sa kawalang malay ng isang bata, doon lumabas ang katotohanang pilit nilang itinago sa ilalim ng kanilang dangal. Kadbua-bua sa igba paddama. Pasensya na. Masyado akong naging padalos-dalos. Akala ko, pinoprotektahan ko ang alaala ni Papa. Pero ang totoo, pinapatay ko na pala ang nanay ko habang buhay pa siya. Nag-usap kami ni Pochi. Sinabi niya sa akin ang lahat. Na si Jovi, na siya pala ang palaging nagbabantay sa bahay mo nung umalis ka na. Siya pala ang nagpapadala ng balita kay Pochi kung kumakain ka ba o kung maayos ka lang dyan. Nabitawan ko ang plastic ng strawberry na hawak ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam na kahit tinaboy ko siya, kahit sumuko ako, hindi siya bumitaw. Ma, bumalik ka na rito sa Laguna. Hindi ko man agad matatanggap ang lahat. Pero ayaw ko nang mawalan ng nanay dahil lang sa sasabihin ng ibang tao. Karapatan mong sumaya, Ma. Ngayon ko lang naintindihan. Pagkababa ng telepono, hindi ako agad nakakilos. Umiyak ako sa gitna ng palengke. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang mabigat na pasanin na sa wakas ay natanggal sa dibdib ko.
Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik ako sa Laguna. Hindi na sa dating bahay, kundi sa isang maliit na bungalow na nirentahan ko malapit sa tindahan ni Pochi. Pagkababa ko sa bus, ang unang bumati sa akin ay ang init ng sikat ng araw na matagal kong hindi naramdaman. Naglalakad ako pauwi bitbit ang maliit kong maleta nang makita ko ang isang pamilyar na motor na nakaparada sa tapat ng gate ng bago kong titirhan. Nandoon siya, si Jovi, nakasandal sa motor niya. May hawak na martilyo at pako. Inaayos ang luma at sirang gate ng bago kong bahay. Hindi na siya yung masiglang lalaki na nakita ko noon. Medyo pumayat siya, may kaunting puting buhok na rin. Pero yung mga mata niya, doon pa rin ang kislap na para sa akin lang. Tumigil siya nung makita niya ako. Walang salita. Walang yakap na agad-agad. Tumingin lang siya sa akin at sa unang pagkakataon, hindi ako nag-iwas ng tingin. "Sira yung gate niyo, Wen. Baka makapasok ang aso," sabi niya, sabay ngiti. Yung maliit na ngiting naging simula ng lahat. "Salamat, Jovi. Mukhang marami ka na namang aayusin dito," sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi kami nagkaroon ng magarbo at engrandeng kasalan. Hindi rin kami naging bida sa paningin ng mga kapitbahay. Hanggang ngayon, may mga bulungan pa rin kapag nakikita kaming magkasama ni Jovi na nagdidilig ng halaman o bumibili ng isda sa palengke. Si Celestina? Ayon, nandoon pa rin, nakasungaw sa bintana, naghihintay ng susunod na pagkakamali namin. Pero wala na akong pakialam dahil sa dapit hapon ng buhay ko. Natutunan ko na ang tunay na pagkakamali ay hindi ang magmahal ng maling tao o sa maling panahon. Ang tunay na pagkakamali ay ang hayaang mamatay ang sarili mong puso dahil lang sa takot na baka hindi ka nila maintindihan. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami ni Jovi. Hindi ko alam kung bukas ba ay magbabago uli ang ihip ng hangin. Pero sa ngayon, habang pinapanood ko siyang ayusin ang mga sirang gamit sa bahay ko, alam kong sapat na to. Na kahit sa huling bahagi ng kwento ko, pinili ko ang sarili ko. Pinili kong mabuhay at sa bawat gabing tahimik, hindi na ako natatakot. Dahil alam ko, hindi na ako mag-isang makikinig sa musika ng radyo. May humahawak na sa kamay ko, magaspang man at may kalyo. Ito naman ang kamay na nagligtas sa akin mula sa sarili kong kadiliman. Nahuli ba kami? Oo. Pero sa wakas, nahanap ko na ang sarili ko. Nakalipas ang 3 taon. Minsan, kapag nakaupo ako sa tapat ng salamin at sinusuklay ang buhok ko, na mas marami na ang puti kaysa sa itim, napapatigil ako. Tinitignan ko ang mga kulubot sa paligid ng mga mata ko. Dati, takot na takot akong tumanda. Takot na takot akong maging laos o tapos na. Pero ngayon, kapag tinitignan ko ang sarili ko, hindi na bakit ako tumanda ang tanong ko, kundi paano ko ba dinala ang bawat taon na to? Ang buhay namin ni Jovi sa maliit na bungalow na to ay hindi parang nasa pelikula. Walang palaging background music at hindi rin laging puro kilig. Ang totoo, mahirap ang naging simula. Mahirap na ang tingin sa'yo ng mga tao sa palengke ay laging may kasamang mali siya. Mahirap na ang tingin ng sarili mong pamilya ay parang lagi kang may kailangang patunayan. 3 maliit na detalye ang bumubuo sa bawat umaga ko ngayon. Una, ang tunog ng pag-ubo ni Jovi tuwing madaling araw dahil sa lamig, dahil hindi na rin siya bumabata. Pangalawa, ang maliit na botelya ng gamot sa rayuma na palaging nasa tabi ng kape niya. At pangatlo, ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko sa ilalim ng lamesa
Tuwing bumibisita si Rodel at ang mga bata, isang mahigpit na pisil na nagsasabing, "Huwag kang bibitaw, andito lang ako." Si Rodel, unti-unti siyang bumabalik. Hindi madali. May mga sandaling tahimik lang kami sa hapagkainan. May mga sandaling mararamdaman mo pa rin ang pait sa boses niya kapag kinakausap niya si Jovi. Pero nung nakaraang buwan, nung nag-graduate ang apo kong si Nika, nagulat ako. Inabutan ni Rodel si Jovi ng isang bote ng beer. Simple lang, walang sinabi. Pero alam ko, yun na ang pinakamalapit na bagay sa tanggap ko na kayo na maririnig ko sa kanya. Minsan, kapag mag-isa ako sa kusina at naririnig ko ang radyong inayos ni Jovi, 3 taon na ang nakakalipas. Sumasagi pa rin sa isip ko si Mario. Hindi ko siya kinalimutan. Bahagi siya ng kung sino ako. Pero naisip ko, kung nasaan man siya ngayon, siguro naman ayaw niyang makita akong tuyot at naghihintay lang na matapos ang oras. Siguro naman, kahit papaano, naiintindihan niya na ang puso ay hindi parang kontrata sa Dubai na may expiration date. Hanggang ngayon, may mga gabi pa ring hindi ako makatulog. May mga gabi pa ring tinatanong ko ang sarili ko, pag-ibig ba talaga to? O sadyang takot lang ako na mamatay nang walang nakakakita sa akin? Hindi ko pa rin masasagot yan ng diretso. Siguro, pareho. Siguro wala sa dalawa. Ang alam ko lang, nung nakaraang gabi, nung lumalakas na naman ang ulan sa Laguna, tumayo si Jovi para tignan ang bubong. Sabi ko sa kanya, "Wag na, Jovi. Hayaan mo na munang tumulo. Sabay na lang nating punasan bukas." Hinawakan niya ang kamay ko. Ang mga kalyo niya ay pamilyar na sa balat ko. Doon ko napagtanto na ang kaligayahan ay hindi laging tungkol sa pag-aayos ng mga bagay na sira. Minsan, ang kaligayahan ay ang paghahanap ng taong sasamahan kang tumitig sa butas ng kisame habang nababasa kayo ng ulan. At sasabihin sa'yong, "Ayos lang, Wen. Kasama mo naman ako." Para sa mga katulad ko, mga babaeng inalay ang buong kabataan para sa iba. Mga babaeng sinabihan na bawal na silang mangarap dahil matanda na sila. Isa lang ang masasabi ko. Ang kasalanan ay hindi ang magmahal. Ang tunay na kasalanan ay ang mamatay nang hindi mo man lang nasubukan kung hanggang saan ang kaya ng puso mo. Hindi ko hinihingi na intindihin niyo ako. Hindi ko hinihingi na tularan niyo ako. Pero kung ikaw ang nasa posisyon ko, kung ikaw ang nasa gitna ng dilim at may isang taong nag-alok ng liwanag, tatalikod ka ba dahil lang sa takot na baka masilaw ang mga kapitbahay mo? Ang pangalan ko ay Wen. Dati, kilala ako bilang yung OFW na byuda. Ngayon, kilala ako bilang yung babaeng nagmahal ng bata. Pero para sa akin, isa lang ang totoo. Ako si Wen. At sa wakas, tapos na ang pagtatago ko. Sa huling pagkakataon, tinitigan ko ang radyo. Pinatay ko ang switch. Katahimikan na. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakabingi. Dahil sa kabilang kwarto, naririnig ko ang mahimbing na paghinga ng taong pinili kong makasama sa dulo ng aking kwento. At doon, natulog ako ng may ngiti sa aking mga labi.